Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa pamamaril at pagsunog sa isang Mormon church sa Michigan, USA. Samantala, bagyong Opong na may international name na Typhoon Boaloy na nalasa sa Vietnam at mukha ng isang malalaking state leader. Iniukit sa replika ng Mount Rushmore si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Pumalo na sa 4 ang nasawi sa pamamaril at pagsunog sa isang Mormon church sa Michigan, USA. Ayon sa otoridad, 2 sa bangkay ng biktima ay na-recover sa nasunog na gusali. Ilang tao din ang sugatan at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma din ng pulisya ang pagkasawi ng 40 anyos na sospek matapos itong ma-corner sa parking lot ng simbahan. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa motibo ng pamamaril. Samantala, libo-libong residente na ang inilikas ng Vietnam government dahil sa banta ng Typhoon Boaloy o kilala ding Super Typhoon Opong. Una naglandfall ito sa Hating Province patungo sa direksyon ng Nean. Ramdam sa lugar ang hagupit ng malakas na hangin na sinabayan pa ng ulan. Kinansila na din ang flight sa iba't ibang lugar habang patuloy na nakamonitor ang kanilang pamahalaan sa epekto ng bagyo. Sa New York, idiniklara na ni Mayor Eric Adams ang pag-atras niya sa hangad niyang re-election sa Nobyembre. Aminado ang alkalde na bigo siya makalikom ng sapat na suporta at pondo para ituloy ang kanyang kampanya. Matatandaan na sangkot si Adams sa mga aligasyon at pinatikos dahil sa kooperasyon umano niya sa immigration crackdown ng Trump administration. Gayunpaman, tuloy naman ang tapatan ni na Democratic nominee Zoran Mamdani at dating Gobernador Andrew Cuomo sa mayoral election sa November 4. And yet, despite all we've achieved, I cannot continue my re-election campaign. The constant media speculation about my future and the campaign finance board's decision to withhold millions of dollars have undermined my ability to raise the funds needed for a serious campaign. Sa Thailand, kinagiliwan at umani ng papuri ang replika ng Mount Rushmore na makikita sa isang shopping mall sa Bangkok. Tampok dito ang sculpture ni US President Donald Trump, Chinese President Xi Jinping, Russian leader Vladimir Putin, at North Korea Kim Jong-un. Ayon sa ilang shopper, masaya silang makita na magkakasama ang may impluensyang world leaders, kung saan kinilala nila ang powerful art message na kumakatawan daw sa pagkakaisa sa gitna ng umiinit na tensyon ng mga bansa. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.